Ang pagpapatawad ay isa sa pinaka-importanting aspect ng isang relasyon. Mapa-romantic man yung relationship nyo o sa pamilya. Kasi kung wala to, yung mga maliliit na bagay ay posibleng mas lumaki pa, mas lumala pa, at makapekto sa long-term na pagsasama, di ba? Siyempre, yung pagpapatawad ay hindi naman yan madali. Pero mahalaga to at essential to sa pagpapanatili ng kapatagan ng pagsasama. At dito sa video na to, pag-uusapan natin yung mga paraan na makakatulong sa'yo para makapagpatawad. Kung interesado ka man naman kung paano itong gawin, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ko ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung best self mo, syempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito. May upload na natin sa hinaharap. Kung isa ka sa mga taong matagal nang may mabigat na kinikimkim dyan sa puso mo, ito yung unang hakbang para mapatawad mo tong tao na nagbigay sa'yo ng pain dyan sa heart. Yun ay, ang pagpapatawad ay choice. Lagi mong tatandaan na ang forgiveness sa isang kasalanan ay choice na ibibigay natin sa sarili natin at sa taong papatawarin natin, syempre. Kasi nasa sa atin pa rin kung mag-hold ba tayo sa resentment o pipiliin natin na magpatawad at mag-move forward na, di ba? Kasi yung pagpapatawad, hindi naman yan ibig sabihin na yung ginawa sa'yo ng taong nagbigay sa'yo ng pain, okay na. Kundi ito yung pag-let go natin ng anger natin na nanatili sa puso natin para mag-heal na tayo ng tuluyan. Now again, it's up to you kung magpapatawad ka o hindi. Kung mag-move forward ka o mananatili sa resentment state ng buhay mo. Okay, proceed tayo sa ikalawa. Which is, hayaan mo na ma-feel mo yung emotion. Napaka-importante rin na hinahayaan natin na maramdaman yung sakit na naramdaman natin kung na-experience natin yung pagkakamali na nagawa sa atin. Huwag mong hayaan na itago lang to, isang tabi lang to sa ilalim ng puso mo. At pagdating na okay lang ang lahat, kailangan i-acknowledge natin na nasaktan talaga tayo. At bigyan natin ng oras yung sarili natin na maproseso yung sakit bago natin simulan na magpatawad. Okay? Proceed tayo sa ikatlo. Communicate your feelings. Once na hinayaan na natin yung sarili natin na mag-soak in sa emotion, napaka-importante na kausapin natin yung tao na nagbigay sa atin ng pain na yan, nanakit sa'yo, di ba? Pag-usapan nyo yung mga bagay na naging dahilan ng pain na naramdaman mo, dahilan ng pagkakamali niya sa'yo, at kung ano yung naging epekto sa'yo ng pagkakamali niya na yun. Hanggat maaari, maging honest tayo at malinaw yung babanggitin natin mga salita sa kanila na hindi nahaluan ng paninisi at matinding buhos ng emosyon dun sa taong nakagawa sa atin ng pagkakamali para maging maayos yung conversation nyo at masettle yung pain na nararamdaman mo. At ang ika-apat, practice empathy. Ang empathy, kapatid, ay yung paglalagay natin ng sarili natin sa sitwasyon ng taong nanakit sa atin para malaman mo kung ano yung perspective nila rito sa bagay na to. Kumbaga, putting yourself on the other person's shoe, di ba? Kasi napaka-importante nito kung sinusubukan natin patawarin yung taong nakagawa sa atin ng pagkakamali para mas maintindihan mo kung ano yung naramdaman niya sa mga panahon na ginagawa niya yun at maintindihan mo kung bakit niya nagawa yung bagay na yun sa'yo. At ang ikalima, iwasan na mag-hold ng grudges. Kasi yung pag-hold ng grudges natin sa taong nakagawa natin ng pagkakamali ay yung magiging hindrance natin na mapatawad tong taong to. Kung gusto mo na maka-move on at mag-heal ng tuluyan, iwasan mong gawin to na mag-hold ng resentment, ng galit sa puso mo. Kasi lahat ng yan, magkakaroon ng masamang epekto sa sarili mo o sa emotional well-being mo. Kaya importante, iwasan natin na mag-hold ng grudges. Ika-anim, hayaan mo na siya. Ibig sabihin, i-let go mo na yung revenge na naiisip mo dyan sa isipan mo. Kasi normal lang sa atin na kapag may nagawa sa ating pagkakamali, di ba? Unang atake natin, gumante, di ba? Pero yung paggante will only escalate the situation, di ba? At usually nagke-create pa ito ng mas maraming problema sa atin at sa relasyon natin dito sa tao. Kaya naman napaka-importante na i-let go natin yung kagustuhan natin na mag-revenge na at mag-focus lang sa pagpapatawad at pag-heal natin sa hinaharap. Okay? At ang ikapito, take responsibility, take accountability sa action mo. Kung nadala rin tayo ng emosyon natin dahil sa nagawa sa atin ng mga taong
nagbigay sa atin ng pain and na-hurt tayo, di ba? Kailangan natin mag-take ng action and be apologetic, di ba? O gumawa ng hakbang para humingi rin ng tawad. Kasi kailangan natin mag-take responsibilities na nagawa rin natin. Kasi once na nagawa mo ito, mas madali na para sa'yo na magpatawad din sa hinaharap o sa mga tao na posibleng malapit sa'yo sa mga susunod pang pangyayari. At ang ikawalo, kung kinakailangan, maghanap ka ng tao na makakatulong sa'yo na maproseso yung emotion na nararamdaman mo. Kung mahihirapan ka magpatawad sa isang tao, okay lang na maghanap ka ng professional na pwedeng tumulong sa'yo. Yung therapist o counselor na pwedeng magbigay sa'yo ng idea o mag-provide sa'yo ng tools and support, di ba? Para makapag-move forward na. Para matutunan mo ng magpatawad at mag-heal na yung sakit na nararamdaman mo. Kasi nga, yung pagpapatawad ay isa sa mga essential na parte ng isang relasyon. At hindi talaga yan madali. Kaya kung susundan mo tong 8 tips na nabigay ko sa'yo, mas madali mong makukupo, mas madali ka makakapagpatawad ng tao na nakit sa'yo. And I hope nabigyan ko kayo ng idea sa mga tips na nabigay ko sa'yo. Kung makatulong nga naman sa inyo ito, please help me share this to your loved ones. Tapos hindi natin matulungan din na video na ito para nakatulong na kayo sa kanila. Nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng FW viewers natin, sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi nakatune in sa mga video na in-upload ko. Maraming salamat po sa pagiging panonood at suporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video, hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad ito na i-upload pa natin sa inaharap. So nandito na lang mga kapatid. Maraming salamat sa panonood. I hope to see you all on the next vlog. Ingat ka din palagi kapatid. God bless you and always protect you. Peace. Whenever your heart is broken, don't ever